ng ngalan niya. Dahil si Jesus, dahil si Jesus, tungkol sa dugo na iulan. Dahil si Jesus, dahil sa dugo na si Jesus, kami ang ipinagtan niya. Sa ikaroon ng mahilot na, dahil ng ngalan niya. Dahil si Jesus, dahil si Jesus, tungkol sa dugo na iulan. Dahil si Jesus, dahil si Jesus, dahil si Jesus, tungkol sa dugo na iulan. Dahil si Jesus. Buot ka bang maluwas sa sala, gamhan ang dugo niya ni Jesus? Buot ka bang madaugon ikaw sa liging dugo ni Jesus? May katibo lumanagahon sa dugo ni Jesus. May katibo lumanagahon sa bililog niya ng dugo. Sa papangan nakapunan ka ba, gamhan ang dugo niya ni Jesus? Doon ikaw sa Kalbaryo karon, sa liging dugo ni Jesus. May katibo lumanagahon sa dugo ni Jesus. May katibo lumanagahon sa bililog niya ng dugo. Buot ka bang mahiluan karon, gamhan ang dugo niya ni Jesus? Dalang lamang sa salahugasan, sa liging dugo ni Jesus. May katibo lumanagahon sa dugo ni Jesus. May katibo lumanagahon sa bililog niya ng dugo. Buot ka bang mag-alaga sa Diyos, gamhan ang dugo niya ni Jesus? Naiwan mo ba sa kanlunan siya, sa liging dugo ni Jesus? May katibo lumanagahon sa dugo ni Jesus. May katibo lumanagahon sa bililog niya ng dugo. May katibo lumanagahon sa dugo ni Jesus. May katibo lumanagahon sa bililog niya ng dugo. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other path I know. Nothing but the blood of Jesus. All my cleansing is I sing. Nothing but the blood of Jesus. All my pardon is my plea. Nothing but the blood
Amen. Sa kamig soon. Padayon dyan pang kita sa pagdaig, sa pagbuhay ng Ginoo. Naging awiton as we gather. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing when that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. As we gather. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing when that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy Amen. So let's all sing. Tuwing awiton, mga igsoon. I'm forgiven. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. I'm forgiven. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be that my King will die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you and feel so. I'm forgiven because you were forsaken.
accepted your word today. I'm alive and live, your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you are King will die for me? Amazing love. Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all that I do. I honor you, Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Hallelujah, Jesus. Jesus, you are my King. Jesus, you. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Amazing love. How can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you. Amazing love. Amazing love, how can it be that you are King will die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you In all I do, I honor you. Super Megson, sagad kami say ang gihatag ka nato dinis karon sa Ginoo. Dili kay kita pasagdaan sa Ginoo. Atong isalig ang tanan diha kaniya, tanang kabalaka, tanang problema, tanang kasubo. Ang kabalo mo aning kantaha. Sa magdungan ta, let's all sing, dili mo ko pasagdan. Dili mo ako pasagdan, pamatiin ko sa uban na datawan. Tawag mo ako. Luwas pamapila sa uban na natawa tawag mo ako. Sa kaluoy ni mo, Diyos. Sa dakong kaluoy ni mo, may pahulay ko.
luwas ang ako. Magluluwas pamatiin na sa uban ng katawan. Katawan mo ako, tuburan ka sa kalipay, inabuhin mo. Sabay ka ng panahon, ikaw lang yun. Luluwas pamatiin na sa uban na katawan. Tawag mo ako. Maluluwas pamatiin na sa uban ng katawan. Tawag mo ako. Sa uban ng katawan. Tawag mo ako. Hallelujah, Jesus. Let's all pray, make soon. Ito yung mayaon. Ito yung naiigil ito Ginoo. So karong kontak na giri ko kita mag-ampol. Let's all pray with this shout. Lord, Lord, Lord. Lord, Lord, Lord Jesus Christ. Hallelujah, Parigad. Salamat, Ginoo. Sa pagsimbagay ka na mo, Parigad. Imo kami kitabangan, Ginoo. Imo kami kitagluan, Parigad. Ang gabihan, Parigad, makasing-kasing. Ang mga ngabil, Parigad, maging gabihan, Parigad, Lord Jesus Christ. Lord, nagdagim mo nagkasing-kasing kayo, Parigad, makasabot, pag-ayon sa mensahe, Ginoo. Nagluhay pa kami pag-ayon, Parigad. Simupulong kayo, Ginoo, Lord. Lord, give us wisdom and knowledge of Jesus Christ. Yes, Lord, the Lord is my shepherd. Kami magbayantay ka na mo, Parigad. Sa akong pagkatulog, sa kabuntago na Ginoo, sa kagabihan kayo, Parigad. Hindi kami gimantayan, Lord, sa 24 oras kayo, Ginoo. Sa mga tao, Parigad, natin di ka ng Ginoo, nagabangis na, Parigad. Namuduol di ka nimo, Ginoo. Mapakiluoy di ka nimo, Parigad. Mapailubon di ka nimo, Ginoo. Hallelujah, Jesus Christ. Siya makasing-kasing, Ginoo. Ayong gipangita, Parigad. Ayong makasing-kasing, Parigad. Ayong gipangita, Ginoo, pati kasing-kasing gayon, Parigad. Lord, pour out the Spirit in the name of Jesus Christ. Na mapatunabi ko na ginutang mga tatay gayon, Parigad. Mga inday gayon, Parigad. Basta kasi mapulong, Parigad. Hallelujah, Jesus Christ. Salamat sa mga instrumental ang dawa, Parigad. Salamat sa mga worship team karon, Parigad. Salamat sa mga tao, Ginoo, na ating ginagawa ka namang, Parigad. Sa pagka-open, sa pag-worship, na ka mo, Ginoo. Hallelujah, pour out the Spirit, Jesus. Lord, from Jesus to Revelation, Lord, it's all about you, Jesus. Huwag kami himaya sa mga dautan, Ginoo. Huwag kami malipay sa mga tao na patay sa pagbuhat ng dautan, Parigad. Mas imong gigugma, Lord, ang mga matarong, Parigad. Mas imong kaluyan, Parigad, ang mga tao. Nga doon ay pagbato ng kadlok, dahil kanimo, Ginoo. Imong gipanalayan, Parigad, ang mga tao, Lord. Nga doon ay kadlok, dahil kanimo, Parigad. Salamat, Parigad, sa presensya, Ginoo. Lord, ito may kinabuhi, Parigad. Mapatayin kami, Lord, sa pagdahig, dahil kanimo, Ginoo. Lord, musali kami, dahil kanimo, Parigad. Kung ginamaghatag ko ang kusukan namo, Parigad. Panglagan kami ginigin kapuyan, Parigad. Panglakaw kami ginigin maluya, Parigad. Hallelujah, Jesus. Salamat, Lord, sa pasaylo sa mga salaw, Ginoo.
You have paid, Jesus Christ. Hallelujah. Ulimpiwan na kami, Ginoo, sa namili ka dugo, Father God. Salamat, Ginoo, na mag-iayo na nagkala mga sakit, Father God, Ginoo. Ayuha, Father God, na makasing-kasing, nga nasama, Ginoo. Ayuha, Father God, na makasing-kasing, nga kinabuhi, Father God, na naluya kayo, Ginoo. Lord, sa namili ka dugo, Father God, Ginoo, yung nag-iayo, Father God. Yung nag-ihugasan ang tanan, Ginoo. Kung ang takna, Father God, tabay kami, Ginoo. Kung mamatay kami sa iyong pulong, Father God, amo kini itatak sa mga kasing-kasing, amo kini isulat sa mga huna kayo, Father God. Salamat, Ginoo, sa imong kaalam, Father God. Salamat sa imong gugmang walay paglubad, Ginoo. Ikaw, Ginoo, magapanalangin kanila, Father God. Ikaw, Ginoo, magapanalangin sa mga pulis, sa mga teachers, Father God. Sa mga pangulo sa simbahan, Ginoo, sa mga pangulo sa Pilipinas, kayo, Ginoo. Tanan-tanan, Father God, imong gihigugma, Ginoo. Ang tanan kayo, Father God, imong gipakamatyan, Father God. Hallelujah, Jesus, for God so loved the world, and He gave His one and only Son. Whoever believe in Him shall not perish, but have eternal life. Hallelujah, Jesus. Salamat, Lord. Akong ibalat niya kanimo, Father God, ang dumo at himayo, pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. The Christian life peace is the issue of the where to put the center of one's heart. Ug ang importante sa Kristohano na kinabuhi di sa pagtuo mao ang unsang butang ang angay natong ibutang sulod sa atong kasing-kasing. Because all decision come from our hearts. Tungod kita ng desisyon na gikan gayud sa atong mga kasing-kasing. No matter how hard you work, if your life is not God-centered, it is in vain. Bisan og unsa pa ta kakugihan nga mo trabaho apan kun dili sentro ang Ginoo sa atong kinabuhi kini wala lamay kapuslanan. There is only defeat and despite for the wandering person living without a God-centered life. Tungod kay aduna lamay kapakyasan, kapildihan or walay paglaom niadtong nahisalaag nga tawo nga wala masentro ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Because the Bible says everything belong to God Almighty. Tungod kay ang Biblia nag-ingon nga tanang butang nagikan gayud sa Dios nga labing gamhanan. So today we are going to find out what God-centered life is. O karon atong hisayran kung unsa man ang kinabuhi nga sentro ang Ginoo. The Bible says God is the center of the individual's life. Ug ang Biblia nag-ingon nga ang Dios mo'y sentro sa matag usa ka kinabuhi. God control our life and the environment when we let Him be the center of our life and serve Him. Ug ang Ginoo nayon ang Biblia nga ang Ginoo mo'y mahimong sentro sa matag kinabuhi ug ang Dios mo'y mo kontrolar sa atong kinabuhi ug sa ato ang kahimtang ug sa atong palibot kung tugutan nato siya. Because the Bible says Psalm 100 verse 3. Kaya ang Biblia nag-ingon diri sa Salmo 1:2 bersikulo 3. Ilha nga Dios ang Ginoo, siya ang nagbuhat kanato ug iya kitang katawhan ug iya kitang panon. Amen. Amen. God is our Lord. Ang Ginoo mo at ang Dios mo ang atong Ginoo. He made you and I. Siya mao'y nagbuhat kanimo ug kanako. So He can control every you and me, all of the situations. Kung makahimo siya sa pagkontrolar o sa pagdumala kanimo ug kanako sa tanan natong mga sitwasyon. God made Adam and Eve with His images. Sama gibuhat sa Dios si Adan ug si Eva sumala sa iyang imahe. But one day Adam left the God-centered life. Apan usa ka adlaw ni ana mibiya si Adan nga sa kinabuhi nga sentro ang Ginoo. Because of the evil spirit, Satan deceived Adam and Eve. Tungod sa daotang espiritu nga si Satanas iyang giilad si Adan ug si Eva. And then he lost the control and was under the control of the evil spirit. Sin, circulation, disease, and cause and death came upon them. O maunang nawad-an siya og pagkontrolar sa iyang kinabuhi og nahimo siyang ulipon sa yawa, nahimo siyang tawhunon, nahimo siyang kalibutanon ug mao na ang sala, ang kamatayon ug ang balatian ug tunglo niabot kanila. Bible says to Adam, Genesis chapter 3 verse 17. O ang Dios miingon kang ang yawa miingon kang Adan
Ang Dios mingon kang Adan diri sa Genesis 3 bersikulo 17. Unya mingon siya sa lalaki, tungod kay nagpadani ka man sa imong asawa ug nikaon sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo, mahimong tinunglo ang yuta tungod sa imong gibuhat. Maghago ka pag-ayo sa tibok mong kinabuhi, una pa kini mohatag og igong abot alang kanimo. After the Adam and Eve committed the sin against God Almighty, they were banished from the Garden of Eden. Human si Adan bibiya o misupak sa sugo sa Dios. Kung nakasupak sila sa Dios, ipapahawa sila sa Dios sa tanaman sa Eden. Bible says Genesis chapter 3, 23 to 24. Ug ang Biblia nagingon dire sa Genesis 3, 23 abot sa 24. Busa ginganlan sa Ginoong Dios ang tawo gikan sa tanaman sa Eden ug gipaugmad sa yuta nga iyang gigikanan. Gipapahawa sa Dios ang tawo ug gibutangan niya ang silangan sa tanaman sa Eden ug mga kiruben ug usa ka espada nga nagdilaab ug nagtuyok-tuyok aron walay makaduol sa kahoy nga naghatag og kinabuhi. They were banished from the Garden of Eden because of the they were not listen to the voice of God Almighty. Ipapahawa sila sa tanaman sa Eden tungod kay wala man nila pamatia ang giingon or ang gisulti sa Dios nga labing gamhanan. If you listen to the voice of God, to the message and to the Bible, you can live a God-centered life. Una kung atong paminawon ang mensahe sa Dios ug ang tingog sa Dios, makakinabuhi kita nga sentro ang Ginoo sa atong kinabuhi. But if a man lives God-centered life, his labor build a house for his life will be in vain. Apan kun ang tawo mobiya nga sentro ang Dios sa iyang kinabuhi, bisan pa sa iyang mga pagpaningkamot kini wala lamang gihapoy kapuslanan. Bible says Proverbs chapter 15 verse 25. Ug ang Biblia nagingon sa panultihon 15:25. Gunobon sa Ginoo ang mga balay sa mga taong garbuso, apan panalipdan niya ang kabtangan sa mga byuda. Kalisangan, kasilagan sa Ginoo ang mga hunahuna sa mga dautan, apan ikalipay niya ang mga malumong pulong. The Lord God shall destroy them and remove the all people who has arrogance and pride. O laglagon o gubon gayud sa Dios ang kinabuhi nato mga taong dautan ug mga garbuso kaayo. So we must be careful to doing, speaking and everything. Una kinahanglan nga mag-amping kita sa atong mga gimbuhaton bisan sa atong mga gipanurya. Bible says Salmo 90 verse 5. Ug ang Biblia nagingon sa Salmo kapitulo 90 bersikulo 5. Salmo 90 bersikulo 5. Ang mga tawo gidala mo sama sa baha, ang ilang pagtunhay sama kadaklit sa damgo. Sama sila sa mga sagbot nga manurok inig kabuntan. God can remove everything in the world with His powers. Sama nga ang Dios makahimo siya sa pagwagtang sa tanang butang sa kalibutan pinaagi sa iyang gahom. God can rebuild everything with the mighty hands. O makahimo usab ang Ginoo sa pagtukod o paghimo pag-usab pinaagi sa iyang gamhanang mga kamot. That's why we must trust in the Lord God Almighty and our Lord Jesus Christ. Unang kinahanglan kitang musalig kanunay sa atong Dios nga labing gamhanan. You can learn the truth in this area to make the provincial jail, how to live a God-centered life. Kung ining dapita sa bilangguan, makahimo kita sa paghikat-on sa kamatuuran kung saan nato pagkinabuhi nga sentro ang Ginoo sa atong kinabuhi. And then your life will be changed, turning point in your life. Ug ang atong kinabuhi mausab gayod ug matuyok ang atong mga kinabuhi. God sent us here to help the all members of the Tumaguiti Provincial Jail members. Sa mga ang Ginoo nagpadala lamang namo diri para tabangan ang tanang mga kaigsuunan nga naa dinhi sa bilangguan. So if you attend every worship service and lighting Bible, meditate the Bible, continue, you can follow the God-centered life. Una kung magpadayon rata sa pagsimba
ug sa pagbasa sa Biblia, sa pagtuon sa Biblia ug sa pagsulat sa Biblia, mabot gyud ang panahon nga makasunod kita nining kinabuhi nga sentro ang Ginoo. Because God centered the life will come with the peace, because God take care of that life. Tungod kay ang kinabuhi nga sentro ang Dios, maabot gayud ang kalinaw. Tungod kay ang Dios mauman ang mag-atiman ug magbantay niana nga kinabuhi. Bible says in Psalm 16 verse 8. O ang Biblia nag-ingon sa Salmo 16 bersikulo 8. Salmo 16 bersikulo 8. Ang Ginoo gisunod nako kanunay ug wala ako'y gikahadlukan kay ania man siya sa akong duol. Amen. Amen. King of David in Israel, God centered the lives because he knew very well God is the one who always with him. Sama nga si Haring David nagkinabuhi gayud sa Israel nga mahadlokon sa Dios o gaduna siya kaisog tungod kay nasayod siya nga ang Dios kanunay man nga duol kaniya og nag-uban kaniya. That's why David confessed, I will not be shaken any kind of situation. Unang miingon si David miingon nga dili gayud siya matarog sa bisan unsang lisod nga mga sitwasyon. Because God was with him. Tungod kay ang Dios nag-uban kaniya. When you live a God-centered life, you will be strong like a King of David in Israel. Unang kun magpuyo kita nga sentro ang Ginoo mahimo kitang lig-on sama kang Haring David sa Israel. That's why live a God-centered life is the most important matters. Unang ang pagkinabuhi nga sentro ang Ginoo importante gayud kaayo nga butang. Salmo 128 verse 1 to 6. O diri sa Biblia sa Salmo 128 bersikulo 1 abot sa 2 nagingon, bulahan katong nagtahod sa Ginoo ug nagkinabuhi sumala sa iyang kabubuton. Makakaon kamo sa inyong hinaguan, magmalipayon o magmauswagon kamo. Who work the obedient with the word of God, they will be prosperity in their lives. O niyo diri kinsa katong naglakaw subay sa kabubuton sa Dios o sa sugo sa Dios, magmauswagon gayud sila sa ilahang kinabuhi. That's why I encourage all members of the Tumagiti Provincial Jail, you will change your lifestyle with the God-centered life through Holy Bible. Unang kasigon tang tanan ni Pastor Lee nga mausab gayud nato ang ato ang kinabuhi ug makasunod kita nga sentro ang Ginoo sa atong kinabuhi pinaagi lamang sa Biblia. The Bible, what we have, Bible is God, word, and Bible is God itself. Kining Biblia nga naa nato mao kini ang Dios, pulong sa Dios o kini Dios gayod. So we can accompany with the God Almighty very well. Unang makahimo kita sa pagpakikauban sa Dios nga labing gamhanan pag-ayo. You can find this truth in the Bibles. Ug makaplagan nato kini nga kamatuoran dinhira usab sa Biblia. Second one, God is the center of the whole history of the world. Ug ikaduha, ang Dios mao ang sentro sa kaagi sa kalibutan. God created the history of humankind and controls it because He is the center of everything. Gibuhat sa Dios ang kaagi sa mga katawhan ug siya ang nagdumala niini tungod kay siya man ang sentro sa tanan. So, elements of humankind is the center of the history and control is. Apan ang pagkadautan sa mga katawhan, ang katawhan na hinuon ang nahimong sentro sa ilahang kaagi ug sila na ang naningkamot nga magdala niini. 1 Corinthians chapter 1, 25 says, Dini sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 25 nag-ingon, kay ang giisip nila nga binuang sa Dios mas maalamon pa kaysa kinaadman sa tawo. Ug ang ilang giisip nga kahuyang sa Dios mas lig-on pa kaysa kusog sa tawo. so we must depend on the word of God, Almighty God, because God is the wiser than human wisdom. Kinahanglan gayud kita nga magdepende kanunay sa Dios tungod kay ang Ginoo mas maalamon pa kaysa kaalam sa tawhonon. Before I was depend on my idea, my knowledge. Sa niadto usab nagdepende lamang siya sa iyang kahibalo o sa iyang ideya. But after I received the Holy Spirit, I had realized my idea and wisdom is not good and strong. Pagtapos niya madawati ang balang espiritu, nakaamgos siya nga iyang ideya o iyang panghuna-huna dili gayud maayo o dili usab paigo. That's why from that time
I have crucified my idea, my knowledge, everything, and then to follow my Lord Jesus Christ. Nang sugod niya ito, yang gilansang yang kaugalingong ideya o nahibaluan o may desisyon siya nga mosunod na sa iyang Ginoo nga si Ginoong Hesukristo. And Jesus gave me the new idea, new wisdom from heaven, fathers. Og si Jesus naghatag kaniya og bag-ong pananawon o bag-o nga ideya nga gikan sa langit nun nga amahan. Human-centered life history ending in failure surely. Kay kung sentro ang tawo sa iyang kaagi, may sangput lamang siya sa kapakyasan. People want to be a very higher and control everything. Sa mga daghang mga tao, ang ganahan silang mahimong pag-as ang ilang posisyon or sila mo'y mudumala sa tanang butang. That's why they want to build the very higher Tower of Babel. Munang sumala sa Yunus sa diri sa Biblia, buot sila nga magtukod og baling taas sa kaayo nga Tore sa Babel. Bible says in Genesis chapter 11 verse 4. Og ang Biblia nag-ingon diri sa Genesis kapitulo 11 bersikulo 4. Unya mingon sila, karon magbuhat kitag syudad nga may tore nga sangko sa langit. Himuuntang bantugan ang atong ngalan aron dili kita magkatibulaag sa tibuok kalibutan. They want to build a Tower of Babel reach until the heavens. Ganan silang magtukod nining tore sa Babel o sangko kini sa gingharian sa langit. Because but their project was failed because God confused their language. Everybody could not communication. Apan kining ilahang proyekto or ilahang trabaho wala gayud mahuman tungod kay ang Ginoo naglibog man sa ilang mga pinulungan. This is the very important example. We must be very humble and gentle, not proud, not arrogant. Mao kini ang maayo kaayong pananglitan nga gikinahanglan kita nga kanunay nga malumo ug mapahiubsanon ug dili kita mahimong garbuso. Actually, the Tower of the Babel is the humankind-centered histories. Gani kining kaagi sa pagtukod sa Tore sa Babel mao kini ang sentro ang tawhunon sa ilang kaagi. Syria, Babylon, and Persia, Greece, Rome was a very strong countries. Sama sa Assyria, Babylonia, Persia, Greece or sa Roma usa kini ka ilado og mga lig-on kaayo nga nasod. But they did not follow the word of God. That's why they were all perished. Apan wala sila mosunod sa pulong sa Dios ug munang kining tanan nga nasod nangaguba og nangalaglag sila. Napoleon, Hitler, and Stalin, all of them was a very strong warrior and president. But they were failed because they did not follow the word of God. Sama usab ni Napoleon, Hitler or si Stalin, mga isog kay nga mga katawan apan wala sila magmalampuson sa ilahang mga tinguha tungod kay wala man sila mosunod sa Dios o giguba sila sa Dios. Bible says Jeremiah chapter 50, 31 to 32. Ug ang Biblia nag-ingon diri sa Jeremias 50 bersikulo 31 abot sa 32. Babylonia, garbuso kara kaayo, busa ako ang Ginoong Dios nga labing gamhanan, nakig-away kanimo. Miabot na ang panahon sa pagsilot ko kanimo. Napukan ang imong mapahitas-ong katawhan ug walay makatabang pagbangon kanimo. Sunugon ko ang imong mga syudad ug laglagon ko ang tanan sa imong palibot. Likewise, Almighty God removed all arrogance and pride. Sama niini nga ang Dios ihagayong gunubon ug iyahang wagtangon ang mga tawo nga garbuso kaayo. So if a nation divested from the God-centered position, the government and the economy, military and the culture of the nation will lose its balance and fall into the disorders. Munang kung ang nasod mubiya gikan sa sentro nga kinabuhi ang Dios, bisan pa ang panggobyerno, ang ekonomiya, militar o kultura sa nasod mawad-an sa balanse ug mahimo silang magkatibulaag ug maguba ang ilang nasod. The nation or people who live God will perish according to the Bible. Ang nasod or ang mga katawhan nga mubiya sa pag-alagad sa Ginoo, mga laglag gayud sila sumala sa giingon sa Biblia. That's why I pray always President Marcos and government leader and all
school leader in the Philippines to live a God-centered life. Munang kanunay siya nga nag-ampo sa atong Presidente Marcos ug bisan sa mga panggobyerno, mga pangulo, bisan sa mga maestro maestra sa eskwelahan nga magkinabuhi sila nga sentro gayod ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Number 3, God is the center of the universe. O ikatulo, ang Dios mo ang sentro sa tibuok universo. Because in the beginning, God created the heaven and the earth. Tungod kay sinugdanan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. So God is the center of the universe and He controlled everything. Ang Dios mao'y sentro sa tibuok universo ug siya ang nagdumala sa tanang butang. Bible says, Salmo 103 verse 19. Ug ang Biblia nag-ingon diri sa Salmo 103. Salmo 103 bersikulo 19. Gipahiluna sa Ginoo ang iyang trono dito sa langit ug naghari siya sa tanan. Amen. There is the throne of God in the kingdom of heaven. God controls there all of the universes. Ug sa mga adunay trono sa gingharian sa langit sa Dios ug ang Dios mo'y nagdumala didto ug siya mo'y nagdumala sa langit ug bisan sa kalibutan. If God, Almighty God cannot control the all around the world, the universe was destroyed. Kay kung ang labing gamahanan nga Dios wala pa niya dumalaha o kontrola ang tibuok universo, maguba gayon ang tibuok kalibutan bisan ang universo. That's why we must trust in God Almighty with all our hearts. Munang kinahanglan kitang mosalig sa atong Dios nga labing gamahanan sa tibuok natong kasing-kasing. But the evil spirit made humankind fall into the depravities. Apan ang daotang espiritu ilahang gilaglag o ilahang gitintal ang tawo nga mahulog sila sa pagkawalay paglaom. Bible is the example, Genesis chapter 3 verse 4 to 5. O mao kini ang pananglitan sa Biblia sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 4 abot sa 5. Ang nag-ingon, miingon ang bitin, dili tinuod nga mamatay kamo. Gisulti kini sa Dios kaninyo kay nasayod man gud siya, na kun mukaon kamo niini, maabli ang inyong salabutan ug may sama kamo kaniya, nga nasayod unsay maayo ug unsay daotan. God command to Adam and Eve to not eat the fruit of the center of the Garden of Eden. Ang Dios nagsugod kang Adan ug kang Eva nga dili nila kanon ang bunga nga naghatag sa kaalam sa tanaman sa Eden. But evil spirit approached them one day and deceived them. If we eat the fruit of the Garden of Eden, your eyes will be open. You will become like a God. Apan ang yawa miduol kanila og miingon sila nga dili tinuod ang iyang giingon. Hinuon kun mukaon kamo ana, maabli inyohang salabutan ug mahimo mong sama sa Dios. After they heard the voice of the Satan, they were banished from the Garden of Eden. Ug human nila paminawa ug gituman nila ang giingon sa yawa, gipapahawa sila sa Dios gikan sa tanaman sa Eden. Because of that, God sent His begotten Son Jesus Christ into the world. Ug tungod ni ana mo nang gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak nga si Jesus dinhi sa kalibutan. Because God's plan to save the whole humankind of the world. Tungod kay ang plano sa Dios mao nga luwason niya ang tanang mga katawhan nga nalaglag sa tibuok kalibutan. We'll read the Bible, John chapter 1, verse 14. Karon atong basahon sa atong mga Biblia sa Juan kapitulo 1 bersikulo 14. Ug ang pulong nahimong tawo ug gipuyo uban kanamo, puno sa grasya ug kamatuoran. Nakita namo ang iyang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. Jesus Christ came from the heavenly fathers. Si Jesucristo nagikan gayud siya sa langitnon nga amahan. He was full of grace and truth. Ug si Jesus puno siya sa grasya ug sa kamatuoran. We must understanding about this scriptures. God changed His character through man. O kinahanglan nato masabtan kining maong bahin sa kasulatan nga ang Ginoo iyang giusob ang iyahang pagkatawo, nahimo siyang ordinaryo nga tawo. In the Bible, Jesus Christ was the true God and the true man. Dili sa Biblia, si Jesucristo mao ang matuod nga Dios ug matuod usab nga tawo. That's why Jesus came to the world as a man
to save the people through His death on the cross. Ug si Jesus ang Dios nga si Jesus miani siya sa kalibutan ug nahimong usa ka tawo para mamatay dito sa cross aron luwason kita sa atong mga sala. That's why whoever believes in Jesus Christ only, they shall be saved. They have eternal life. Unang katong mudawat ug mutuon ni Hesukristo lamang sila maluwas ug makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Bible says very clearly, Romans chapter 4:25. Sama sa giingon diri sa Biblia sa Roma kapitulo 4:25. Roma 4:25. Gitugyan siya aron patyon tungod sa atong mga sala ug gibanhaw aron himuon kitang matarong. This scripture explain why Jesus died on the cross. O kini nga kasulatan iyang gipasabot nganong si Hesukristo namatay dito sa cross. Jesus died on the cross for the forgiveness of our sins. Ug si Hesukristo namatay siya dito sa cross alang sa kapasayloan sa atong mga sala. Through, according to the Bible, without the shedding blood, there is no forgiveness. Sumala sa giyon sa Biblia, gawas kon kapaagasan og dugo, dili gawid mapasaylo ang sala. That's why Almighty God crucified Jesus Christ on the cross for fulfill the law of God. Una ang labing gamhanan nga Dios iyang gilansang iyang anak nga si Jesus dito sa cross aron matuman ang kabubuton sa Dios. Through shedding of the blood on the cross of Jesus Christ, we have been forgiven. Pinaagi sa dugo nga gipaagas ni Hesukristo dito sa cross, kita napasaylo. We have I have been forgiven through Jesus' blood. Sa mga atong gikanta kaganina nga kisa napasaylo na pinaagi sa sakripisyo ug sa dugo ni Hesukristo. Also, why Jesus Christ rose again from the dead? Ningon usab diri nganong si Hesukristo nabanhaw man gikan sa mga patay. Jesus rose again from the dead to life for our justification. O ningon diri nabanhaw si Jesus gikan sa mga patay aron himuon kitang mga matarong. This is the all important lecture. Reminder why Jesus died on the cross and rose again from the dead. Kini importante gyud kayo nga pagtulunan nga angay natong hinumduman nga nganong si Hesukristo namatay sa cross ug nabanhaw pag-usab. If you understand and confirm these scriptures, you will be set free in your life. Kung atong masabtan ug masigurado kini sa atong kasing-kasing, sigurado gayud nga mahimo kitang gawas nun sa atong mga kinabuhi. Even though your body stay in the provincial jail, your soul shall be saved and freedom will come to your life. Bisan tuod nga bilanggo ang atong mga pisikal nga lawas dere apan sa espirituhanong bahin, makaangkon kita sa kamatuoran ug makabaton kita og matuod nga kagawasan sa atong mga kinabuhi. You can rejoice in the Lord every day and night. Kahimo gyapon kita nga magmalipayon diya sa Ginoo bisan na ata dere adlaw o gabi. You can give thanks in every situation, petition to God Almighty. Kahimo kita nga magmapasalamaton sa tanang higayon ug magapangayo mga muyo sa Dios nga labing gamhanan. Almighty God will help you rescue from the hears. Ang labing gamhanan nga Dios mo'y motabang kaninyo nga makalaya ra mo diri pohon. So always give thanks to the Lord and petition to God with the thanksgiving. Unang sa karon atong buhaton kanunertang magdahig sa Dios, magpasalamat sa Dios, mangayo sa Dios uban na pagka mapasalamaton. Also have a pace waiting for the Lord Jesus Christ the second coming. O magbaton usab kitag pagtuo nga atong hulaton ang ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Bible says 1 Thessalonians chapter 4:16 to 18. Sama sa gingon sa Biblia sa unang Tesalonika kapitulo 4 bersikulo 16 hangtod sa 18. Unya mabati ang sangpit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel ingon man ang lanog sa trompeta sa Dios ug mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. Mao'y unang mabanhaw kadtong mga matay nga nagtuo kang Kristo. Unya kita nga buhi pa ni atong adlaw bayawon uban kanila dito sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo. Ug kita unya uban na kanunay sa Ginoo. Busa pagdasigay kamo tungod niining paglauma. Jesus promised with his disciples before he ascended into heaven,
I'll come back again. Ug si Jesus nagsaad siya sa iyang mga disipulo, usa siya mikayab sa langit, niingon siya nga mobalik ako pag-usab. Why our Lord Jesus Christ will come back again on the earth? Kung ngano ang atong Ginoong Hesukristo mobalik man siya pag-usab dinhi sa kalibutan. He will take the people who believe in and trust in Him into the new heaven and earth in the Ay airs. mubalik siya kay iyang kuhaon kadtong mga tao nga nagmadlukon kaniya, misalig og nituo kaniya og iha silang dadon dito sa bag-ong langit ug sa bag-ong yuta. And then we'll be there with Jesus Christ forever. Ug didto magpuyo na ta kauban ni Hesukristo hangtod sa kahangturan. That's why the Lord Jesus Christ will come back again very soon. Unang si Ginoong Hesukristo mobalik gayud siya sa dili madugay. So we'll meet Jesus. We'll pray for meeting Jesus Christ surely. Unang maglaom gayud kita nga mahibalag ug makuyog na kita ni Hesukristo. Bible says, therefore, encourage one another with these words. Unang sama nga giingon diri sa Biblia mo nang magdinisigay kamo tungod niining paglauma. Greeting each other likewise. Jesus will come back soon. Jesus will come back soon. Hallelujah. Finally, the Lord Jesus gonna promise a new heaven and a new earth, new Jerusalem. Tama nga ang atong Ginoong Hesukristo nagsaad siya og bag-ong langit ug bag-ong yuta ug mao kini ang bag-ong Jerusalem. Revelation chapter 21 verse 1 to 7. Atong basahon sa Gipadayag kapitulo 21 bersikulo 1 abot sa bersikulo 7. Unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug bag-ong yuta kay nahanaw naman ang unang langit ug ang unang yuta ingon man ang dagat. Nakita ko usab nga mikunsad gikan sa langit ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem nga gikan sa Dios nga sama sa kaslunong babayi nga andam na sa pagsugat sa iyang pamanhunon. Ug nadungog ko ang usa ka kusog nga tingog nga nagsulti gikan sa trono. Karon ang puloy-anan sa Dios ani ana sa katawhan. Magpuyo na siya tipon kanila ug sila mahimong iyang katawhan. Ang Dios makig-uban kanila ug siya mahimo nga ilang Dios. Pahiran niya ang ilang mga luha ug wala nay kamatayon o kasakit, kasubo, paghilak kay nahanaw naman ang daang mga butang. Unya ang naglingkod sa trono miingon, gibag-o ko na ang tanang butang. Busa isulat kini kay kining mga pulunga kasaligan ug matuod gayon. Ug miingon siya kanako, natapos na ang tanan. Ako ang Alpha ug ang Omega, ang sinugdan ug ang katapusan. Ang giuhaw hatagan kog tubig nga walay bayad nga gikan sa tuburan sa tubig sa kinabuhi. Ang mudaog makadawat niini gikan kanako. Ako mahimong iyang Dios ug siya mahimong akong anak. Amen. Bible says very clearly, new heaven and new earth will come down and we'll live there forever with Jesus Christ. So ang Biblia klaro kaayo nga naghisgot nga dunay bag-ong langit o bag-ong yuta o kita magpuyo gayo dito kauban na si Ginoong Hesukristo. But not everyone can enter there. Apan dili ang tanan ang makasulod dito. Who will not enter the O there? kinsa man ang mga tawo nga dili makasulod dito. 21 verse 8. O karon atong basahon sa kapitulo 21 bersikulo 8. Important. O importante kini. Apan ang mga talawan, ang mga wala magtuo, ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga makighilawason, ang mga salamangkero, ang mga nagsimbag mga Diyos-Diyos ug ang tanang bakakon, itambog gayod sa linaw nga kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. New heaven and earth, Jerusalem is very wonderful, but like these people cannot enter there. Ang bagong langit ug yuta nga mao ang bagong Jerusalem manindot ug matahom gayud kaayo. Apan ang mga tawo nga nagkinabuhi og sama niini, kini sila dili makasulod didto. That's why we must turning point from the like that very long matters, idolater, any kind of evil desire. We must depart from them and then repent. We can enter there. Unang kinahanglan na kita nga magbinag-o ug likayan na ang mga buhat nga sama sa pagsimbag mga Dios-Dios, daotang mga tinguha, daotang mga binuhatan, kinahanglan kita nga maghinulsol sa ato mga sala aron kita makasulod didto. That's why we must study Bible. What kind of the
matters, actions will make a block for not enter the kingdom of heaven. Unang kinahanglan tang magtuon og Biblia aron atong masabtan kung unsang klaseng mga butang man ang nakababag nato nga dili ta makasulod sa gingharian sa langit. So we have a message through Holy Bible, through Holy Worship Service. We can hear the Word of God, and you can remind the message and keep it very good Ug actions. sa mga kanunay tang makadungog sa mensahe, sama pananglitan sa atong pagsimba, sa pagtuon nato sa Biblia, makadungog ta sa mensahe. Ug importante kaayo nga ato gayud kining hinumduman ug kun mahimo ato gayong tumanon kining tanan. And then finally conclusion. God is the center of the universe, of the all things, historian, nation, and of the individual life. Ug aduna say panapos sa iyang mensahe, ang Dios mao ang sentro sa tibuok universo ug sa tanang butang, sa kaagi, sa nasod ug sa matag kinabuhi sa tawo. Although both Satan and the humankind try to use up the sovereignty of God, all such human effort as building the house, watching over the city without God ended in failure. Bisan pag si Satanas ug ang katawhan misulay sa pag-agaw sa pagkagamahanan sa Dios, kining tanang pagpaningkamot sa tawhunon sa pagtukod sa balay, sa pagtan-aw sa syudad, kung wala ang kung dili masentro ang Ginoo sa ilang kinabuhi, mga pakyas lamang gihapon sila. So we must learn how to work with the God Almighty. Unang kinahanglan kitang makaton kung saon pagkinabuhi, kauban kanunay ang Dios nga labing gamhanan. So when God become the center of our lives, then the universe history and the life of the humankind will be established with the consolation and the peace. Apan kun ang Dios mahimong sentro sa atong mga kinabuhi, ang tibuok universo, ang kaagi, or bisan ang kinabuhi natong mga katawhan, mahimo gayud nga makabaton og kalinaw. And then our lives will be blessed under the God's control. Ug ang atong kinabuhi mapanalanginan gayud ilalom sa pagdumala sa Dios. We can confess likewise. Makahimo kita pagsulti og sama niini. O Lord God Almighty, O Lord God Lord Almighty, God. please control my life. Please control my life. I committed my way to you. I I commit my way to you. Come to me, Come to me, Lord Jesus Christ. Lord Jesus Christ. Control my life. control my life. Amen. Amen. You can have a mind like this one. Makabaton kita guna-una nga sama niini. You can commit your way to the Lord God and the Jesus Christ. Makahimo kita pagtugyan sa atong pagkinabuhi diya sa ato ang Ginoong Hesukristo. He will control your life. Siya mo'y dumala sa atong kinabuhi. Amen. Amen. Pray the Lord.